Welcome sa online lecture. Dito sa video na to, pag-aaralan natin kung ano yung distributive property. So, meron tayong mga examples dito. So, para mas maintindihan natin kung paano ini-utilize or ginagamit yung distributive property natin. So, it turns out na kapag meron tayong number or variable na nagre-represent ng number, tapos minultiply natin sa binomial or trinomial. So, yung binomial, ito yung expression na may dalawang terms. So, dalawa. Yung trinomial naman, merong tatlong terms. For example, eto. Tatlo. So, nasa loob ng parenthesis. So, kapag tatlong terms, trinomial. Kapag dalawang terms, binomial. So, first example agad para mas maintindihan natin. For example, yung 8, imumultiply natin sa binomial natin na x plus 2. So, pwede natin lagyan ng arrow na ganito para mas makita natin kung ano yung process ng distributive property. So, yung 8 minultiply natin sa x, magiging 8x. Yung 8 minultiply natin sa 2, magiging 16. So, ganito yung process niya. So, the same pa rin. Dito sa second example, 3 times x plus 3 times y. Lagyan natin ng arrow. So, 3x, 3 times y is 3y. Next example is, meron tayong negative 4. So, yung negative, isasali natin siya or isasama natin siya sa pag-multiply or pag-distribute sa loob ng mga terms. So, negative 4 times a, that is negative 4a. Negative 4 minus negative. So, remember, kapag nag-multiply tayo ng dalawang negative number, yung sagot positive. So, magiging positive 20b. Next naman is 2 times 6 is 12. 2 times negative 4, that is negative 8a. Then next, lagyan natin ng arrow. So, parang dinidistribute lang natin yung number sa labas sa terms sa loob. So, 3 times 3a, 9a. 3 times b is 3b. And then, napapansin natin na ganito lang yung process niya. Parang pabalik-balik lang na minumultiply yung term natin sa labas sa loob. So, a times b, ab. A times c, ac. Then, sa next example, a times 3a, 3a squared. Kasi yung a times a is a squared. So, pag-aaralan din natin yung mga law of exponent. Meron tayong separate video dyan. Bakit a times a is a squared? So, huwag kayong mag-alala masyado about dyan. Isa-isahin natin yung mga topic dito sa algebra. So, a times 4b, that is 4ab. Then, inuna natin pagsulat yung a bago yung b kasi parang alphabetical yung pattern. So, kapag nag-multiply tayo ng mga variables, alphabetical yung nakasanayan natin or tradition na kung paano nagsasolve. So, ito, meron tayong trinomial kasi tatlong terms. Ganun pa rin yung process, wala pa rin mag-iiba. Yung 4 di-distribute isa-isa sa loob ng mga terms sa loob ng parenthesis. So, 4 times 3a, 12a. 4 times positive 4b, that is positive 16b. And finally, 4 times negative 2c minus 8c. So, ito yung mga example na makakatulong sa atin na maintindihan kung ano yung distributive property. So, tandaan kapag may negative sign, ito talaga yung minsan pagkakamali. Yung negative sign is kailangan mong isali sa pag-distribute sa loob ng terms. And simple lang, kapag may negative, nag-multiply sa negative, yung sagot magiging positive.